BIS Chance. So nandito po tayo ngayon upang alamin ang sikreto sa likod ng masarap at masustansyang kamoting kahoy. Tara, samahan niyo ko! So ngayon, samahan niyo akong magpunta sa farm upang kumuha ng isang puno ng kamoting kahoy at suriin natin kung ano ba talaga ang meron sa kamoting kahoy. Ang siyentipikong pangalan nito ay Manihot esculenta. Ang karaniwang pangalan ay kamoting kahoy, cassava, yoka o manio. Isa itong uri ng halamang ugat at palumpong na karaniwang tumutubo sa mga tropical na lugar. Umaabot mula 1 hanggang 3 metro ang taas nito. Ang mga dahon naman nito ay hugis kamay, may 5 hanggang 9 na lubi, kulay berde at malapad na dahon. Taas kayo siya guys! Everyone! Taas, tigadiri ako! Ang mga sanga naman nito ay kahuyin at mahaba, ginagamit para sa pagtatanim ng bagong halaman. Meron din itong malalaking ugat sa ilalim ng lupa, may kayumaging balat at maputing laman. Sa pagtatanim naman nito, kaya itong mabuhay sa tagtuyot at mahirap na lupa. At paalala, ang hilaw na kamoting kahoy ay may taglay na lason, kaya dapat itong lutuin ng maayos bago kainin. Ang dahon ng kamoting kahoy ay may mayaman sa vitamina A at C kapag naluto. May taglay na antioxidants at mineral tulad ng calcium at phosphorus. Ang kamoting kahoy ay isa sa mga pangunahing pagkain at pagkabuhayan sa maraming lugar. Ginagawa itong kakanin tulad ng cassava cake at suman. Napoproseso bilang harina, almerol, pakain sa hayop at maging biofuel. Sa pagluto naman nito, ay kumuha lang ako ng maliit na piraso ng kamoting kahoy na kaya kong ubusin. Pagkatapos ay hinugasan ko at tinanggalan ng balat. Sa pagluto nito ay maraming paraan ang pagluto ng kamoting kahoy. So ang ginawa ko ay naglagay lang ako ng asin at tubig at pinakuluan ang kamoting kahoy hanggang sa lumambot ito. At nung naluto na, ay syempre, titikman natin. Salamat sa panonood! Sana ay nag-enjoy kayo at natuto patungkol sa kamoting kahoy. Huwag kalimutang mag-like, comment, share, at mag-subscribe na rin para sa mas maraming videos. Mabuhay BIS Chance!